Bagamat ikinabahala ni Vice President Sara Duterte ang kawalan ng malinaw na plano ng pamalaan sa kasalukuyang administrasyon, naniniwala siyang may pag-asa pa ang Pilipinas para sa tunay na pagbabago at pagbangon. Si Jason Rubrico sa detalye ng balita. The state of the nation is dire, it is sad, and for me personally, it is frustrating. Ganyan inilarawan ni Vice President Sara Duterte ang kasalukuyang sitwasyon ng Pilipinas sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, kakulangan ng trabaho, hanggang sa mga panlabas na isyung may epekto sa mga Pilipino at idagdag pa ang umiinit na tensyon sa politika. Malinaw na hindi madali ang kinakaharap ng bansa. Pero sa kabila ng lahat ng ito, nananatili ang pag-asa ayon kay VP Sara. Oo naman, habang may buhay, may pag-asa at habang merong Pilipino na naniniwala that we can be a superpower, it can happen. Ibinahagi ni VP Sara ang pagkakaiba ng pananaw ng maraming Pilipino sa loob ng bansa kumpara sa mga Pilipino sa ibang bansa na patuloy aniyang nangangarap para sa isang mas maayos na Pilipinas. Kasi parang dito sa atin sa bayan, ganyan na siya. Parang, sige, tanggapin na lang natin kung anong nandyan. Ganun na yung mood ng mga tao. Pero if you talk to the Filipinos overseas who have lived, who have worked in so many countries, they still dream. And alam mo yon, parang na-uplift ka din na parang, oo, kayang-kaya natin gawin yan. Lalong-lalo na napakaliit natin na bansa. So, ibig sabihin, mas madali siyang i-manage. Hindi rin lingid sa kaalaman ni VP Sara na marami ang nagsasabing siya ang natitirang pag-asa ng bansa. Pero ayon sa kanya, ang pag-asa ay hindi lang nakasalalay sa isang tao. Kung nag-iisip tayo ng pag-asa, nag-iisip tayo ng better country, a better Philippines, hindi ako lang. Tayo lahat. Ano ba kasi ang magagawa ng isang tao lang? 'Di ba? Pero napakalaki ng magagawa ng isang bayan at ang taong bayan na nagsama-sama. Sa ngayon, nangunguna si VP Sara Duterte sa ilang mga survey bilang isa sa mga napipisilang taong bayan na tumakbo sa pagkapangulo sa 2028. Ngunit nilinaw ng bise na wala pa siyang desisyon at sa ika-4 na quarter pa ng 2026 siya magpapasya kung tatakbo siya o hindi. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako si Jason Rubrico, SMNR News.